Mga kababayan, huwag nyo nang hanapin ang mga pulis sa presinto sapagkat kami ay nasa inyo ng mga telepono. Dial 911, darating kami sa loob ng 5 minuto. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. Kampo Krame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Mga kababayan, huwag nyo nang hanapin ang mga pulis sa presinto sapagkat kami ay nasa inyo ng mga telepono. Dial 911, darating kami sa loob ng 5 minuto. Kampo Krame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, Bagong Pilipinas. Kami ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis, Patrolman Adrian Dayao. At Patrolwoman Janine Sorongon mula sa PNP Highway Patrol Group, maghahatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan at ito ang PNP News Online. Ang paunahing balita ng Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Ang mga balitang dapat nyong abangan. Top 3 most wanted person naharap sa patong-patong na kaso sa San Fabian, Pangasinan. Suspect arestado sa kasong homicide sa Bulacan. At 23 anyos na lalaki tiklo sa kasong frustrated murder sa Maguindanao del Norte. Narito ang mga balitang hatid ng ating PNN correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. Simulan natin ang balita mula sa bahagi ng Luzon. Umapaw sa kasiyahan ang hatid na gift-giving activity at feeding program ng mga tauhan ng Regional Highway Patrol Unit 9 sa tulong at suporta ng mga miyembro ng Regional Advisory Group para sa 200 mga batang benepisyaryo na ginanap sa Barangay Mercedes, Zamboanga City. Ang aktibidad ay nagpatibay ng tiwala at magandang relasyon sa pagitan ng mga tauhan ng Regional Highway Patrol Unit 9 at ng mga residente ng Barangay Mercedes, Zamboanga City dahil dito mas nagiging bukas ang komunidad sa pakikipagtulungan sa kapulisan para sa kapayapaan at kaayusan. Patrolman Mark Roland Feliciano para sa balita. Nag-umapaw ang biyaya at pasasalamat sa isinagawang gift-giving at feeding program ng mga tauhan ng Regional Highway Patrol Unit 9 na pinangunahan mismo ng kanilang officer in charge na si Police Lieutenant Colonel Norlito A. Mata sa tulong at suporta ng mga miyembro ng Regional Advisory Group Regional Highway Patrol Unit 9 na ginanap sa Ascuna Gymnasium sa Barangay Mercedes, Zamboanga City nitong nakarang araw.
Umabot sa 200 mga bata ang napasaya ng ating mga kapulisan sa hatid nitong mga school supplies na magagamit sa kanilang pag-aaral. Damang-dama ang saya sa programang hatid ng PNP sa ating mga kababayan at mas naging masaya pa na magbigay ng dance performance ang mga bata na ikinatuwa naman ng mga nagsipagdalo. Hindi maikakaila ang ngiti ng bawat isa sa nag-uumapaw na kaligayahan at pasasalamat ng ating mga kababayan sa mga kapulisan. Ito rin bahagi ng selebrasyon ng ika-38 Police Community Relations Month o PCR Month. We in the Regional Highway Patrol Unit 9, under the leadership of our HPG Director, Police Brigadier General Elias Armata, is very thankful to our Regional Advisory Group in heading our activities in reaching out program in relation to our 30th Police Community Relations Month celebration, wherein we are able to give different supplies to children in low-lying areas as well as their foods and meals with the parents. In doing so, we are emphasizing that Highway Patrol Unit is not just confined to the work in the highways, but also we are gaining the hearts and minds of populace in going to the low-lying areas. Paghahatid ng serbisyong may puso at malasakit, yan ang dulot na dala ng bagong Pilipinas. Ang pagtibayin ang magandang relasyon ng kapulisan at komunidad. Kami ang Highway Patrol Group, ang kakampi nyo sa kalsada na patuloy na magbibigay ng serbisyong HPG. Dahil dito sa ating bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, ligtas ka. At sa iba pang balitang serbisyong HPG, tumutok lamang sa aming YouTube channel at Facebook page na Police News Network. Mula sa tanggapan ng kakampi nyo sa kalsada, ako po si Patrolman Marco Roland Feliciano para sa Police News Network. Alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat sa iyo, Patrolman Feliciano. Samantala, tiklo ng mga tauhan ng Northern Police District, District Drug Enforcement Unit, ang dalawang hinihinalang tulak ng ilegal na droga at nasamsam mula rito ang mahigit 400,000 pisong halaga sa ikinasang operasyon sa Barangay 28, Caloocan City. Ang balitang hatid ni Patrolwoman Glazel Ann Esperanza. Naaresto ang dalawang hinihinalang tulak ng illegal na droga sa ikinasang bypass operation ng mga operatiba ng Northern Police District Drug Enforcement Unit sa Barangay 28, Caloocan City. Kinilalang mga suspect na sina alias Tetong, 34 anyos, at alias Tonton, 41 anyos. Kapwa sila itinuturing na high-value individuals. Isinagawa ng District Drug Enforcement Unit ang isang maingat na bypass operation na humantong sa pagkakadakip ng dalawang suspect. Nasamsam mula sa kanila ang 60 grams ng hinihinalang shabu na may standard drug price na 408,000 pesos. Kasalukuyang inihahanda na ang pagsampa ng formal na reklamo laban sa mga suspect para sa paglabag sa Section 5, Section 11 at Section 26 ng Article 2 ng Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mula rito sa Northern Police District, ako po ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Glazel Ann Esperanza, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Glazel Ann Esperanza. Napasakamay na ng mga operatiba ng Bulacan 1st Provincial Mobile Force Company ang tinaguriang Top 1 Municipal Most Wanted Person dahil sa kasong homicide matapos ang sinagawang operasyon sa Kalumpit, Bulacan. Narito ang report ni Patrolwoman Pearl Crystalline Javier. Estado ng mga tauhan ng Bulacan 1st Provincial Mobile Force Company ang tinaguriang Top 1 Municipal Most Wanted Person ng Pandi sa kasong homicide sa Barangay Chaong, Kalumpit, Bulacan nito lamang ika-8 ng Hulyo taong kasalukuyan. Kinilala ni Police Lieutenant Colonel Jerome J. Sunga Ragonton, Force Commander ng Bulacan 1st PMFC, ang akusado na si alias Michael, 42 anyos, isang pintor at residente ng Barangay Gatbuka, Kalumpit, Bulacan.
Dakong alas 4 ng hapon nang ihain ng pinagsanib na puwersa ng tracker team ng 1st Platoon Bulacan PMFC na pinamunuan ni Police Captain Mark Henry S.J. Gonzales, Giginto Municipal Police Station at 301st MC-RMFB ang warrant of arrest na inisyu ni Honorable Golda Pablo Salamat, Presiding Judge Regional Trial Court Branch 78 Malolos City, Bulacan na may 120,000 pesos na inirekomendang piyansa. Kasalukuyang nasa kustodiya ng otoridad ang suspect para sa tamang dokumentasyon at wastong disposisyon. Patuloy na isinasagawa ng Bulacan PNP sa pamumuno ni Police Colonel Angel Garciliano, Acting Provincial Director ng Bulacan Police Provincial Office, ang serye ng mga operasyon bilang bahagi ng pinaigting na kampanya laban sa lahat ng anyo ng kriminalidad upang mapanatili ang kapayapaan, kaayusan at kaligtasan ng bawat mamamayan sa kanilang nasasakupan. Mula dito sa Bulacan Police Provincial Office, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Pearl Cristalline Javier, alagad ng batas, taga-taguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat sa iyo, Patrolwoman Javier. Nadiskubre at sinunog ng mga operatiba ng Police Regional Office Cordillera ang humigit kumulang 200,000 pisong halaga ng marijuana sa ikinasang marijuana eradication sa sitio Agay-ay, Bacon, Benguet. Patrolwoman Mayra Beran sa ulat. At mas kinaigting na kampanya ng Police Regional Office Cordillera laban sa illegal na droga na diskubre at sinunog ang humigit kumulang 200,000 pesos na halaga ng marijuana plants sa sitio Agay-ay, Cayapa, Bacon, Benguet nito lamang ika-7 ng Hulyo taong kasalukuyan. Naging matagumpay ang operasyon sa pinagsanib na puwersa mula Bacon Municipal Police Station, katuwang ang Provincial Drug Enforcement Unit at Provincial Intelligence Unit, Benguet PPO, Philippine Drug Enforcement Agency, Cordillera at iba pang unit ng kapulisan. Nadiskubre ang isang plantasyon na natamnan ng 1,000 fully grown marijuana plants na may standard drug price na 200,000 pesos. Agad na binunot at sinunog ng mga operatiba ang naturang mga tanim na marijuana matapos ang kaukulang dokumentasyon. Patuloy ang isinasagawang investigasyon at pakikipag-ugnayan ng kapulisan ng PROCAR sa komunidad upang matukoy at mapanagot ang mga individual na sangkot sa pagtatanim ng nasabing ilegal na halaman. Mula dito sa Baguio City, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Mayra Beran, alagad ng batas, taga-taguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Mayra Beran sa ulat. Timbog sa isinagawang joint operation ng mga tauhan ng San Fabian Police Station at 104th Maneuver Company Regional Mobile Force Battalion 1 ang isang online seller na tinaguriang top 3 most wanted person dahil sa patong-patong nitong kaso sa San Fabian, Pangasinan. Ang balitang hatid ni Police Corporal Mark Anthony Pico. Ng mga operatiba ng San Fabian Police Station kasama ang 104th Maneuver Company ng RMFB-1 ang isang 34 na taong gulang na babae sa Barangay Lungos Central, San Fabian, Pangasinan noong July 8, 2025. Kinilala ang naaresto na si alias Vina, may asawa, isang online seller at residente ng nasabing barangay. Siya ay naaresto sa bisa ng warrant of arrest na inilabas ni Honorable Emma M. Torrio, Presiding Judge ng Regional Trial Court Branch 41, Dagupan City, noong July 11, 2025. Si alias Vina ay nahaharap sa dalawang magkahiwalay na kaso. Ang paglabag sa Section 3 ng Republic Act 11765 o Financial Products and Services Consumer Protection Act, kaugnay ng Section 11 ng parehong batas sa ilalim ng Criminal Case Number 2025-0469-D na may inirekomendang piyansa na nagkakahalaga ng 210,000 pesos. Pangalawa, ang estafa sa ilalim ng Article 315B ng Revised Penal Code na isinabatas sa bisa ng RA 10952 at may kaugnayan sa Cybercrime Law na RA 10175 sa ilalim ng Criminal Case Number 2025-0462-D at 2025-0470-D na may tig 30,000 pesos na piyansa bawat kaso. Sa ngayon, nasa kustodiya na ng San Fabian Police Station ang suspect para sa karampatang dokumentasyon at paghahanda sa pagpresenta sa kanya sa korte. Patuloy ang paalala ng mga kapulisan na maging mapagmatsyag at mapanuri para hindi maging biktima ng anumang krimen, lalo na online. Mula dito sa Ilocos Region,
Ako ang inyong PNN correspondent, Police Corporal Mark Anthony Pico, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Police Corporal Pico. Kalaboso ang dalawang sospek na pinaniniwalaang tulak ng droga at nasabat ang mahigit 400,000 piso halaga ng shabu sa isinagawang operasyon sa Caloocan City. Alamin ang balita mula kay Police Corporal Abigail Rojas. Kalaboso ang dalawang hinihinalang tulak ng iligal na droga ng mga operatiba ng Northern Police District, District Drug Enforcement Unit o NPD-DDEU sa isang buy-bust operation sa Barangay 28, Caloocan City, dakong alas 4 pasado ng madaling araw. Kinilala ng pulisya ang mga nadakip na suspect na sina alias Tetong, 34 na anyos, residente ng Tondo, Manila at Tonton, 41 anyos, isang tricycle driver mula sa Maypaho, Caloocan City. Sila ay kapwa itinuturing na high-value individuals. Nasamsam sa lugar ng operasyon ang humigit kumulang 60 gramo ng hinihinalang shabu na may tinatayang standard drug price na 408,000 pesos. Mahaharap ang mga suspect sa kasong paglabag sa Section 5, 11 at 26 ng Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mula dito sa Metro Manila, ako po ang inyong PNN correspondent, Police Corporal Abigail Rojas, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat sa Police Corporal Rojas. Tunghayan naman natin ang mga balita mula sa Visayas. Sa mas pinaigting na kampanya kontra iligal na droga, timbog ang isang 30 anyos na lalaki na mga otoridad matapos mahulihan ng hinihinalang shabu sa isinagawang operasyon sa Barangay Rizal, La Paz, Iloilo. Ipinapakita nito ang dedikasyon ng PNP sa pagsugpo sa krimen at sa pagtataguyod ng isang ligtas at drug-free na komunidad. Katuwang ang mamamayan sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan. Alamin ang buong detalye ng report mula kay Patrolwoman Justin May Halores. Sa patuloy na kampanya ng kapulisan laban sa iligal na droga, isang buy-bust operation ang matagumpay na ikinasa ng Iloilo City Police Station 8 nito lamang 8 ng Hulyo taong kasalukuyan. Sa naturang operasyon, isang 30 anyos na lalaki na kinilalang si alias Andre, residente ng Barangay Rizal, La Paz, Iloilo, ang naaresto matapos na mahulihan ng hinihinalang shabu. Ayon kay Police Captain Lester Oliveros, officer in charge ng nasabing istasyon, 3 linggong minanmanan si alias Andre dahil sa natanggap na ulat hinggil sa kanyang pagkakasangkot sa bintahan ng iligal na droga. Nang makumpirma ang impormasyon, agad na isinagawa ang buy-bust operation na nauwi sa matagumpay na pagkakadakip sa sospek. Sa investigasyon ng pulisya, lumitaw na may kamag-anak si alias Andre na itinuturong nagsusuplay sa kanya ng iligal na droga. Dagdag pa rito, ginamit umano ni alias Andre ang ilang menor de edad upang i-deliver ang mga iligal na droga sa kanyang mga parokyano. Nasabat sa operasyon ang mga hinihinalang shabu na tinatayang nagkakahalaga ng 88,000 pesos, kasama ang buy-bust money at ilan pang non-drug items. Kasalukuyang nasa kustodiya na ng pulisya ang sospek para sa kaukulang dokumentasyon at pagsampa ng mga kasong kriminal laban sa kanya. Ang matagumpay na operasyon ay patunay ng masigasig na pagsisikap ng Philippine National Police na supilin ang pagkalat ng iligal na droga sa lungsod at panatilihin ang kapayapaan at kaayusan sa komunidad. Mula rito sa Police Regional Office 6, ako ang inyong PNN Correspondent Patrolwoman Justin May Halores. Alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat sa iyo, Patrolwoman Halores. Bilang bahagi ng pagdiriwang ng Police Community Relations Month, nakiisa sa matagumpay na turnover ceremony ang mga tauhan ng Tagbilaran City Police Station na pabahay project na layuning makapagbigay ng maayos at ligtas na tahanan para sa mga kapuspalad na residente ng Barangay Tip-Tip, Tagbilaran City, Bohol. Narito ang magandang balitang hatid ni Patrolwoman Nikia Cañedo. Na isinagawa ng Tagbilaran City Police Station ang turnover ceremony pabahay project nito lamang 8 ng Hulyo taong kasalukuyan sa Barangay Tip-Tip, Tagbilaran City, Bohol. Bilang bahagi ng pagdiriwang ng Police Community Relations Month 2025.
Pinangunahan ni Police Lieutenant Colonel John Karin Escobar, hepe ng Tagbilaran City Police Station, katuwang si Police Executive Master Sergeant Carl John Legaspi, PCRPNCO, ang nasabing aktibidad na naglalayong magbigay ng maayos at ligtas na tirahan para sa mga kapuspalad na residente ng lungsod. This is not just a house. Dili kay balay. Usa kini kasibol sa paglaong panatios sa serbisyo nga adunay klaseng-klaseng. So dili lang ni kay proyekto sa PNP, kundi proyekto sa tanan natong katawhan. Tay, ini nga balay ang ihatag nimo o sa imong pamilya uban sa among pagkampo nga ampingan ka sa Ginoo. Kung ginaot nga may kong pinugdan sa kalinaw, seguridad, o patong paglalong para nimo sa imong pamilya. Ang proyekto ay naisakatuparan sa tulong ng Tagbilaran City Police Station Run 2025 na isinagawa noong Marso 9 taong kasalukuyan, kung saan mahigit 1,500 kalahok ang tumakbo para sa adhikaing ito. Ang nalikom na pondo mula sa Fun Run ay inilalaan para sa construction ng pabahay para sa piling benepisyaryo. Dumalo rin sa aktibidad si Honorable Fausto Budlong, miyembro ng Sangguniang Panglungsod, na kumatawan kay Tagbilaran City Mayor Honorable Jane Yap, Barangay Captain Himinador Lantape ng Barangay Tiptip at mga tauhan ng Tagbilaran City Police Station. Bago ang formal na turnover ceremony, isinagawa ang pagbabasbas at house cleansing ng bagong tahanan sa pangunguna ni Reverend Father Salon Florinosos. Nabigyan ng bagong tahanan si Verisimo Curayag, isang senior citizen na may kapansanan at walang asawa at anak na matagal nang naninirahan sa isang sirang bahay sa Barangay Tiptip. Salamat. Inyong bati. Sa pamamagitan ng pabahay project ng Tagbilaran City Police Station, nagkaroon siya ng mas ligtas at komportabling tahanan na makatutugon sa kanyang mga pangunahing pangangailangan. Ako si Philip Aurelio, igsoon ni Beresimo Corayag. Kami nagpasalamat sa Tagbilaran City Police Station sa paghatag og balay ning igsoon in taon luoy kayo kay bye-bye. Ang aktibidad ay napapakita ng makataong mukha ng kapulisan at ng matibay na pakikipagtulungan ng Tagbilaran City Police Station sa pamahalaang lokal at komunidad. Ang ganitong uri ng inisyatiba ay isang mahalagang hakbang tungo sa isang mapagkalinga, mapayapa at maunlad na lungsod ng Tagbilaran. Mula dito sa Barangay Tiptip, Tagbilaran City, Bohol, ako yung Police News Network Correspondent, Patrolwoman Nikia Cañedo, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Nikia Cañedo. Narito naman ang mga balita mula sa bahagi ng Mindanao. Huli ng mga otoridad ang dalawang suspect sa bisa ng warrant of arrest na kabilang sa mga most wanted person ng lungsod dahil sa kaso nitong may kinalaman sa illegal na droga sa Davao Oriental. Ang pagkakahuli sa dalawang suspect ay patunay lamang ng masigasig na pagtupad ng kapulisan sa kanilang mandato laban sa illegal na droga. Ipinapakita nito ang epektibong koordinasyon at pagsasagawa ng batas upang mapanatili ang kapayapaan at seguridad sa komunidad. Nakatutok dyan si Patrolwoman Aldin Cañazares. Nahuli ng mga otoridad ang dalawang individual na kabilang sa listahan ng most wanted persons dahil sa kasong may kaugnayan sa illegal na droga sa isinagawang operasyon sa Barangay Sasa, Davao City nitong Hulyo 8 taong kasalukuyan. Isinilbi ang warrant of arrest ng mga operatiba ng Sasa Police Station sa supervisyon ni Police Major Noe L. Macolbacol Jr., Acting Station Commander, kasama ang mga operatiba ng First City Mobile Force Company. Ang mga anaresto ay kinilalang sina alias Aloy, 30 anyos, driver residente ng Purok Sampaguita, Tibanban, Governor Generoso,
Davao Oriental, at alias Kerwin, 36 anyos, isang hospital utility worker at residente ng Purok Paglaom, Lupon, Davao Oriental. Ang dalawang akusado ay kasalukuyang nasa kustodiya ng Sasa Police Station para sa kaukulang proseso at pagsasampa ng kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang matagumpay na pagkakaaresto sa dalawang most wanted persons ay patunay na epektibong koordinasyon at determinasyon ng mga otoridad na panatilihing ligtas ang komunidad. Mula dito sa Police Regional Office 11, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Alden Cañazares, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat sa iyo, Patrolwoman Cañazares. At para sa ating huling balita, sa mas pinabilis na aksyon ng mga otoridad, naaresto ang isang 23 anyos na lalaki sa bisa ng warrant of arrest dahil sa kasong nitong frustrated murder sa UP, Maguindanao del Norte. Yan ang tinutukang balita ni Patrolwoman Veronica Lagi. Naaresto ang isang lalaking wanted sa kasong frustrated murder sa bisa ng warrant of arrest. Nito lamang 5 ng Hulyo taong kasalukuyan sa Barangay Nuro Upi, Maguindanao del Norte. Kinilala ng mga otoridad ang naaresto na si alias King, 23 anyos at residente ng naturang lugar. Ang operasyong ito ay isinagawa ng pinagsanib pwersa ng tracker team ng Municipal Police Station at Maguindanao del Norte PNP sa bisa ng warrant of arrest sa kasong frustrated murder na may inirekomendang piyansang 200,000 pesos. Kasalukuyang nasa kustodiya na ng OPMPS ang suspect para sa dokumentasyon at tamang disposisyon. Patuloy naman ang maigting na kampanya ng PNP laban sa mga kriminalidad sa ilalim ng direktiba ni Police General Nicolas D. Torre III, Chief PNP, para sa ligtas at mapayapang komunidad. Mula rito sa rehiyon ng Bangsamoro, ako si Patrolwoman Veronica Lagi, nagbabalita para sa Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Veronica Lagi. At yan po ang mga balitang nakalap ng ating PNN correspondent mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mula sa pamunuan ng Philippine National Police sa pamunuan po ni Chief PNP Police General Nicolas Torre III at sa pamunuan ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kami maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balanseng balita dahil dito sa bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, ligtas ka. At bilang bahagi ng mas pinabilis at pinalawak na emergency response system, muli naming ipinaalala ang panawagan ni Chief PNP na huwag nyo nang hanapin ang mga pulis sa mga presinto sapagkat sila ay nasa inyo ng mga telepono. Dial 911, darating sila sa loob lamang ng 5 minuto. Ang 911 ay bukas 24/7, maaaring tawagan kahit walang load at handang tumugon sa anumang uri ng emergency. Ipagbigay alam sa inyong pamilya, kaibigan at komunidad sa panahon ng pangangailangan, 911 ang inyong katwang. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng Pambansang Pulisya, sa ngalan ng butihing Direktor ng Police Community Affairs and Development Group, Police Brigadier General Marvin Joe Saro, ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Ako po, si Patrolman Adrian Dayao. At Patrolwoman Janine Sorongon mula sa PNP Highway Patrol Group, maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis. Mga kababayan, huwag nyo nang hanapin ang mga pulis sa presinto sapagkat kami ay nasa inyo ng mga telepono. Dial 911, darating kami sa loob ng 5 minuto.